Panginoon ko. Anong ginagawa mong pagpapanggap, dahil ito sa hindi mahigpit na pagkakatali, para naman ipakita mo ang iyong pagmamataas ngayong pagkakataon. Tatanungin ko sila, para malaman kung sila ba ay masasama. Tanga ka ba? E paano kung tanungin mo sila, aaminin ba nila? Sige, sumunod ka na lang sa akin. Tutulungan kita araw-araw, para malampasan natin ang lahat ng laro sa mundo. Basta maka-escape lang tayo. Hindi pa ako natatalo sa kahit anong laro. Wow, ang galing mo naman. Gusto ko ring sumali. Sige, simula ngayon. Ikaw ang kapatid kong lalaki. Tara na. Amo, ang dalawang batang ito, tumakas na. Wala kang kwentang pinagsasabi. Hindi ako bulag. Hindi ako bulag. Ano ang gagawin natin? Ano ang dapat kong gawin? Habulin mo. Opo. Huwag kang maingay. Gutom lang ang tiyan mo. Gutom na nga ako. Ito ang pagkain na inihanda para sa akin ng master ko. Gusto mo bang kumain? Pinakayayaw ko ang labanos. Kung ayaw mong kumain, ako na lang. Huwag kayong tumakbo. Nakikita ko na kayo. Ito ang tinatawag na panlilinlang. Pasensya na kayo ha, kasi masyadong maraming labanos ang kinain ko. Hindi ko napigilan. Sa wakas, nahuli ko rin kayo. Sa wakas, nahuli ko rin kayo. Tumakas kayo. Nakakainis na bata. Hindi ko kayo mapapatawad. Huminto kayo. Huwag na kayong tumakbo. Huminto kayo. Huwag na kayong tumakbo. Huminto ka. Gago, nandito ako. Huminto ka dyan. Huwag kang tatakbo. Nako. Huminto ka dyan sa akin. Tingnan ko kayo ngayon. Saan pa kayo tatakbo? Anong gagawin natin ngayon? Wow, ang galing. Ang galing saan? Para nyo na akong hangin, ha? Magpakabait nga kayo sa akin. Gangster ako, ha? Naiintindihan mo ba? Magbabayad kayo sa akin ngayon. Para malaman ninyo, ang kapangyarihan ng mga sindikato. Ng mga sindikato. Tumakas kayo. Kuya. Ayos ka lang ba? Habulin ninyo, habulin ninyo. Opo. May magnanakaw. Hulihin natin sila. Opo. Kuya, hahabulin ba natin sila? Habulin. Habulin. Ano? Takbo. Hayop ka. Ako, bumalik ka rito.
Ang bata-bata mo pa, wala ka namang kwenta. Paninira-ninira ng pag-aari ng iba. Dalhin na lang natin sa istasyon ng pulis. Tama. Dinala kami rito ng mga masasamang tao. Dapat ninyo habulin ang mga masasamang tao. Ang bata pa ninyo ay marunong na palang magsinungaling. Akala mo ba tanga ako? Nakita ko na ang lahat. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa mo? Pinsala lang ba? Hindi naman ako nagkukulang sa pera. Matapang itong batang ito. Mayaman ka, ano? Sige, kung ganoon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kayo kukwentahin. Ang halaga ng mga nasirang bagay ay $2,000. Mga kalakal, $100,000. Iba pang gastos sa imbakan. Lahat-lahat, $200,000. Bayaran mo na ito. Kung hindi mo ito mababayaran, dadalhin kita sa istasyon ng pulis. Agad. Kailangan ko pang umuwi at kumain. Bahala ka na. Xiao Tian, bakit may pera sa card mo? Hindi natin dapat niloloko ang ibang tao. Hayaan mo na akong ayusin ito. Kunin mo na. Pinagloloko mo ba ako? Huwag kang tatakas. Tatawagan ko na ang pulis ngayon. Hindi siya ganoon katalino. Ito ang gold card ko, walang limitasyon ng pera. Wala palang laman ito. Nako, ang bobo mo naman talaga. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Ngayon na, ihahatid kita sa istasyon ng pulis. Teka, tatawagan ko ang ate ko para magdala ng pera. Bakit siya galit na galit? Manahimik ka nga. Telepono, kunin mo. Ate, tulungan mo ako. Kasalanan ko dahil hindi kita napagtanggol. Ano iyon? Ayos ka lang ba? Siyempre, hindi ako nasaktan. Huwag kang mag-alala. Lahat ng masasamang iyon ay aking pinagtabuyan na. Kailangan lang ako ng taong ito na bayaran. Kumusta? Ako si Thung Do. Thung Do. Binibining Do. Thung Do. Tapos itong bata, siya ang nakababata kong kapatid, si Xiao Tian. Alam ko na iyan, may $500,000 sa card. Pero ang nangyari ngayong gabi, huwag mong ipaalam. Sige. Tapos na ang trabaho. Kaya naman pala'y pwedeng gamitin din ang baraha bilang pera. Xiao Tian, ito ay magandang araw po sa inyo. Shugi po ang pangalan ko. Isang maliit na monghe mula sa Shaolin Temple. Ate, ito ang nakababata kong kapatid. Malakas siya. Medyo slow lang. Hindi ako slow. Sige, mababa ang IQ mo. Ano ba ang mababang IQ? Mabuti ba iyon? Makakain ba iyon? Nako, paano kakain ang IQ? Ang tanga mo naman. Xiao Tian, huwag mong sabihin iyan. Kakababa lang niya ng bundok, binibiro ko lang naman siya. Shugi, saan ba ang bahay ninyo? Ang gabi na, mag-aalala na ang pamilya mo. Ihahatid na kita pa uwi, hindi na ako uuwi. Sinabi na ng master. Pinababa niya ako ng bundok para matuto sa buhay. Para makilala ang mundo.
Hindi pa tapos ang pagsasanay ko. Tingnan mo nga ang sarili mo. Gusto mo pa bang tuklasin ang mundo? Gamit ang utak mo. Naiintindihan mo ba ito? Hindi ko alam. Sige, kalimutan mo na. Ikaw ang nakababata kong kapatid. Tara na, uwi na tayo. Ililibre kita sa paglilibot sa mundo. Talaga. Alam mo ba kung saan ang malawak na mundo? Siyempre naman, walang tanawin na hindi ko pa nakikita. Sabi ko sa'yo, sumunod ka lang sa akin, mabubusog at magaganda ang damit mo. Ang saya-saya. Napakasaya na. Tigil na kayo. Simula nang mamatay ang aming ama, ito ang unang beses na siya ay ganito kasaya. Sige, kuya. O sige. Umuwi na tayo ngayon. Umuwi na kayo. Sagutin mo nga ang tanong na ito. Chairman THUNG. Magsalita ka naman. Huwag kayong magsiksikan. Ito ba ang tinatawag ninyong isang malaking tanawin? Ganon na rin. Pero para sa kuya mo, sinasabi ko. Mga maliliit na bagay lang yan. Kuya, ang galing-galing mo talaga. Sige. Sumunod ka lang sa akin mamaya. Huwag mo akong mapapahiya, ha? Opo, pero gutom na ako. Kakasabi ko lang, ganyan ka na agad. Nariyan na ang pagkain at inumin. Kumain at uminom kayo ng malaya. Malaya. Sige po, kuya. Basta huwag lang kayong mag-take out. 2 pa lang ang bilin ko. Sige po, alis na po kami. Binata THUNG, si Tang Xiaotian. Ang kinatawan ng angkan ng mga THUNG ay nag-abuloy ng 50 milyon. Magaling. At isang kargamento na nagkakahalaga ng 20 milyon dolyar. Tumakas kayo. Delikado. Tumakbo na kayo. Mas mabuting magtago na tayong lahat. Xiaotian.